What's up mga langga? Hello, may buntag ratong tanan. So, andito na po kami ngayon, no? Sa aming destinasyon sa Cebu nga Cebu. Sa Simala. So, hindi pa po kami nakapasok doon. Maya-maya, pasok po kami kasi maaga pa po kami dumating dito mga langga. Kaya, magre-ready lang po muna kami. Outfit check. Naka-duster si Manang. Dito si Muna, dali mo na. Dali na, nalukutan na mo sinina. Ito si Muna mga nanggara, gikuan, gidagat. Nag-uka. Nag-uka si Muna, nag-uka. Dito si Muna mga kasama na namin. Papunta na din siya dito. Ano mo sila? Ayan. Si Mama andun sa loob ng sasakyan. Si Papa, kaya naglakad-lakad si Papa. Andito na kami mga langga, no? Magre-ready lang kami sandali, tapos aalis na kami. Maglalay na daw kami doon sa para makakiss kay Mama Mary. So dahil maaga pa nga kaming nakarating dito mga langga, so ito yung parking space, itutour ko kayo. Pero bago po ang lahat, gusto ko lang pong magpaliwanag. Kasi po meron tayong commentor na nagsasabi na bakit ko daw laging bino-voice over ang aming video. So ang sagot ko po dyan mga langga, bago ko simulan itong video na to, kasi alam ko, mostly sa video na to ay i-voice over ko talaga. So ang rason kung bakit ako nag-voice over mga langga ay dahil iniiwasan natin na magkaroon ng violation. Sana po makinig kayong mabuti sa paliwanag ko. Iniiwasan ko magkaroon ng violation. Nagvo-voice over po ako kapag yung paligid natin ay may nagmu-music, may mga sounds, mga langga, kasi violation yun. So iniiwasan natin na magkaroon tayo ng violation. And of course, kapag may mga tao na maingay sa paligid mga langga, kaya bino-voice over ko. Kasi baka magkaroon na naman kayo ng ibang i-comment na masama at dahil may mga narinig kayo sa paligid at isipin nyo na naman na masama nga yung video. Kaya para maiwasan yung mga ganong isipin, i-voice over ko na lang para safe. Pero itong pag-voice over ko mga langga ay hindi din madali. Alam nyo, akala nyo ba madali yung mag-voice over ng isang video? Napakahirap dahil iniisip mo kung ano yung sasabihin mo mga langga. So ayun nga, ito yung paliwanag ko. Sana naintindihan nyo. Tapos itutuloy na natin ang ating voice over mga langga. So pagkatapos kong mag-tour dito sa paligid ay pumunta kaming CR kasi si Mama ay naiihi daw. So kasama namin si Mama, si Muna, si Insik tsaka ako. Tapos nakita namin itong mga souvenir na tinda ng may-ari ng CR. So iba't ibang klase ng ribulto, iba't ibang klase ng Birhen Maria, Santo Niño, may mga kanang mga yung nakapako sa krus ba, Santo Cristo. Tapos may mga iba't ibang klase ng mga keychain, yung mga ganun, mga rosaryo, basta iba't ibang klase ng souvenir. Tapos hindi pa siya masyadong mahal kasi yung bracelet ay medyo mura lang talaga, 10 pesos yung bracelet. Tapos yung iba medyo may kamahalan pero depende yun sa sa klase bitaw ng kanyang gawa. So sobrang gaganda ng mga tinda mga langga, kung nakikita nyo lang, no? So meron na tayong souvenir na nanggaling talaga tayo dito sa Simala kasi hindi natin alam mga langga kung mauulit pa ito na makabalik kami dito sa Simala kasi sobrang layo po at sobrang mahal ng gastos talaga. Magastos po talaga dito. So kung hindi lang talaga malayo mga langga, kahit linggo-linggo pa tayong pumunta dito, pero dahil malayo nga at saka malaki yung gastos, kaya yun, kailangan sulitin natin itong panahon na to. Kaya yun, nagtingin-tingin kami, tapos bumili na din kami ng mga langga ng ilang mga bracelet dyan para meron din tayong souvenir na nandito tayo galing sa Simala. So ayun, so pagkatapos namin bumili, binayaran namin at bumalik na kami doon sa sasakyan mga langga. So sabi nung nagtitinda ay pagkatapos ng misa daw ay papablessingan yan sa pare. So yung mga binili natin gaya nung mga bracelets, mga rosaryo ay ipapabless natin yun pagkatapos ng misa doon sa simbahan. So yan, pabalik na po kami ni Mama doon sa sasakyan at
naisipan namin na mag-agahan muna bago kami pumunta ng simbahan kasi hindi namin alam kung anong oras kami makabalik, no. Kaya kailangan talagang may laman yung tiyan namin kasi mula pagbiyahe namin hanggang sa mga oras na yan ay hindi pa talaga kami nakakain. Pero bago ang lahat, bumili muna ako ng flowers, no, para kay Mama Mary. So bumili ako ng 6 na piraso kasi 6 kami, pang-6 si Levi. Tapos ayun, nandito na kami sa van at yung siguro sa mga oras na to tapos na kaming kumain yan ng mga langga kasi ayun, si Muna nakatingin na sa murals kasi sobrang ganda daw ng mga drawings doon. At nagre-ready na din kami dyan na pumunta sa simbahan. And after a while, mga ilang lakad lang, ay ayun, nandito na kami sa harapan ng simbahan, mga langga. Medyo malayo din yung lalakarin. Tapos mahirap din dahil nga nandito si Mama, no, tapos yung karsada niya or daan niya ay paakyat. Kaya medyo nahihirapan kami pero oks lang naman dahil itong pinunta natin dito ay hindi naman masama, no. Ito yung pinangarap natin na makapunta tayo dito sa lugar na to at mahiling yung mga kahilingan natin sa buhay, no. And ayan, tamang hintay lang dahil nga masyadong maaga pa. So naghihintay muna kami dyan hanggang nasa dumating ang alas 8. Kasi kapag malapit na yung mag alas 8 mga langga, may pipila dyan sa harapan. So naghintay kami na may pumila. Dahil kapag may pumila na, nakikipila na din kami para makapasok na kami sa loob pagkatapos ng alas 8. Pero nakita ko, ang daming tinda talaga sa harapan. Mga souvenirs, mga cup, mga bags, mga t-shirts. So marami ding mga nagtitinda dyan na may mga dalang mga souvenir din. May mga oil, mga langis ba na pwede mo din ipa-bless doon sa sa pari. After a while naman, pagkatapos ng mga ilang sandali ay tinawag na kami na pwede na daw pumila. Kaya yung iba nakipila agad, tapos yung iba ay kanang hindi pa nag chika-chika muna, pero pumila na kami agad dito. Kasi kailangan mo talagang pumila daw para makauna ka sa paghalik sa Birhen Maria. Dahil kapag naglangan-langan ka o nagpapatagal ka pa, masyado daw mataas yung pila maya-maya. So hindi nga sila nagkamali, mga langga, dahil mga ilang minuto lang yung nakaraan, grabe yung tao na. So ayun, pumasok muna ako dito kasi nakita ko ang daming tinda, ang daming mga items ba. Pero wala naman tayong budget na pang pang extracurricular, kaya lumabas na ako at pumila na naman ako ulit. So iniwan ko muna sandali sila si Insik dito sa labas. Tapos dumating itong grupo na to na nakipila din. So bago sila pumila, bumili muna sila ng napakaraming accessories ba. So ayun, nung nag-alas 8 na impunto ay nag-start na kami pumasok dito sa simbahan. So bago pala pumasok ay kailangan mo nang tingnan ng gwardya kung yung sinusuot mo ay akma ba or tama ba sa kanilang sa pwedeng pumasok, kasi meron silang mga dress code, mga langga. So kailangan sa babae ay naka-dress ng below the knee or kailangan mahaba pa sa tuhod. Tapos yung kung magpantalon ka man, kailangan ng yung mga square pants, yung mga maluluwag na pantalon. Tapos bawal talaga yung nakahapit ba, yung shorts yung fitting bitaw na pantalon, bawal. So, yan, nilagyan ko ng konting sounds para marinig nyo naman yung background. Pero i-voice over ko pa rin para ipaliwanag ko po sa inyo kung ano na yung mga pangyayari. So, dala-dala ko si Mama niyan, mga langga. Ako yung nag-guide kay Mama. So, mahirap nga dahil yung mga ibang part dyan ay basa yung lupa or yung semento. Kaya, kailangan talagang mag-ingat. Pumila pa kami, pero naunahan pa kami nung nasa huli. Kasi nga, nandito si Mama hindi naman kami pwedeng magmadali tumakbo dahil maiiwan itong mama ko. Kaya yun, bahala nagmahuli. Basta importante makarating tayo sa doon sa pupuntahan natin, mga langga, kay Mama Mary. Kaya yun, nakaka-amaze yung lugar. So itong lugar na to ay nakikita ko lang sa mga pictures ng mga kaibigan ko, mga friends ko sa Facebook. Nakita ko lang yung sobrang ganda ng ng lugar, napaka-solemn ng loob ng simbahan. So akala ko talaga ay Hershey lang or hindi totoo ba, pero nasubukan ko na talaga, mga langga. Sobrang ganda.
Kung nakikita nyo lang talaga yung ano, yung paligid, yung lugar. So dito kami dumaan sa may rampa mga langga, kasi yung rampa hindi masyadong kailangan mong hindi na kailangang mag step by step ba or kailangang napaakyat na hagdan. Kasi hagdan kasi yan mga langga, tapos yung inakyatan namin ay itong rampa. So kung nakikita nyo sa lugar mga langga, parang castle. Di ba? Arang may kanindot eh. Arang kanindot. Patay, tubig lang ha, dangog ba? Papagsikan sutoy na. Yan tawag picture, hindi ko mag-isa ha. Tayo ang magkatawa na to rin, no? So kala ko mga langga malapit lang. Yung pala sobrang layo na pa nang lalakarin mo bago ka makarating sa simbahan talaga. Pero dahil nga maraming taong kasabay mo, kaya okay lang. Voice over ko na naman ito ulit dahil sobrang ingay ng mga tao, kahit ano-ano na yung mga sinasabi. Yung iba nagtatawanan, yung iba nag-usap-usap. So baka ma-quote natin yung mga pinag-uusapan nila, kaya voice over na natin mga langga for security purpose ba, para hindi tayo magkaroon ng problema. So itong lugar na to ay papasok na talaga ito mga langga. So mahina lang yung lakad namin kasi dala ko si mama. So hindi naman kami masyadong nagmamadali. Tapos sabay picture din sa paligid. So hindi pa masyadong dyan si mama, hindi pa masyadong hapo ba. Kasi nga kakapasok lang namin. Si papa naman siya kasi muna, ayun nauna na. So ayan sobrang ganda ng lugar mga langga. Kung nakikita yun na talaga sa personal. Sana sa mga gusto dyan pumunta sa lugar na yun, sa Simala Shrine, sobrang ganda. Worth it yung yung pagod, yung gastos, worth it talaga. Kasi yung experience mo ay napakaganda. Napakaganda sa sa pakiramdam. Yung pagpasok mo pa lang sa simbahan mga langga ay sobrang solemn talaga. Yun bang makakapagdasal ka talaga ng maayos ba? Kasi yung mga tao walang pakialam dyan. Yung sa kanila lang, kanang, kung sa Bisaya pa, i-hire bitog ampo ba? Sa mga gusto bitong iampo. So, kanya-kanya kaming dasal. Sa mga gusto mong i-wish kay Mama Mary. Kaya walang pakialamanan dyan. Bawal dyan ang judgmental. Dahil, hindi papakinggan ni Mama Mary yung mo, yung wish mo kung magmamarites ka lang naman. So ayan, papasok na kami ng simbahan. Yan yung simbahan nila mga langga. Nakikita nyo? Sobrang ganda. So sabi nga nila, may misa daw. Kaya umupo na kami agad dyan mga langga. So naisip ko, bago kami maghalik kay Mama Mary ay dumalo muna kami sa misa, no? Dahil ipapabless natin yung binili natin na mga souvenir. Yan, tapos siguro pagkatapos din ng misa ay hahalik na kay Mama Mary yung mga tao, kasi pumasok talaga sila dito dahil nga simba or misa daw. So tamang hintay lang kami dito, nandito kami sa may pinakahuli dahil si Mama ay nanginginig na yung tuhod niya, kasi hindi rin po madali yung aming itinayo doon. Sobrang tagal din ng panahon ng aming itinayo doon sa yung naglinya ba bago kami pumasok dito sa loob ng gate ng Simala Church. So ayan, pahinga muna kami sandali dyan habang nagdadasal yung iba, nag-uusap-usap dyan. Tapos nang magdasal, naghihintay na lang kami dyan na mag-umpisa yung misa mga langga. Kaso lang sabi yung coordinator ng simbahan ay cancel daw yung misa dahil yung pare ay nasa Leyte. Kaya ayun, pumila kami agad dito sa pasukan ng papunta bitaw ng maghalik kay Mama Mary. Kaya dinala ko kaagad si Mama, inakay ko kaagad para makalinya agad kami. So bago kami makalinya mga langga, kailangan namin maghubad ng sapatos, kasi yun yung isa sa mga rules and regulations ng simbahan. Kailangan mo maghubad ng sapatos, tsinelas. Kailangan mo talagang barefoot, or kung merong medyas okay lang, pero huwag talagang magsapatos sa loob. So yun yung pinaka-importante talaga. Kaya yun, since nandito tayo, sumunod tayo sa rules and regulations ng simbahan.
Lubad namin yung mga sapatos namin, nilagay namin dun sa gilid. Hindi naman yun mawawala mga langga dahil yung iba, yung yung mga tao dito hindi naman yan nang hindi nila tsinelas dahil nandito nga sila para magdasal, mag-aano pa ba sila, no? Kaya yun, kampante kami na yung sapatos namin, yung tsinelas namin ay andun pa rin paglabas. So, linya na naman. Kaya sobrang naawa talaga ko kay mama dyan mga langga dahil nanginginig na daw yung tuhod niya. Tapos walang upuan ba. Tapos ang taas talaga ng linya. So, ang daming tao talaga ng mga araw na to mga langga, kahit sabi nung coordinator ay wala daw klase, pag ganitong walang klase hindi daw masyadong maraming tao, pero marami pa rin talaga. Kaya nasasabi ko talaga sa sarili ko na dinadayo talaga itong simbahan na ito. Kaya yun mga langga, na kami sa mga oras na to, kung nakikita nyo, patuloy pa rin po kami sa paglalakad. Siguro estimated ko simula doon sa paghubad namin ng sapatos hanggang sa pagdating namin kay Mama Mary, mga 30 to 40 minutes bago makarating doon kay Mama Mary. Sobrang taas ng linya. Tapos si Mama Mary ay nasa pinakataas talaga ng simbahan. Parang nasa 4th yata or 3rd na floor. Tapos ang dami mong madadaanan na hagdan. Kaya sobrang naawa ako dyan kay mama. Sinabi ko nga na kung pwede ko lang talagang buhatin ba para hindi na siya mahirapan, pero ayaw naman niya. Kaya naman niya mga langga, kaso lang sa dami nga ng baitang ng hagdan, sobrang nahihirapan talaga siya, nanginginig yung tuhod niya. Kaya yun yung isa sa mga wish ni mama sa pagpunta dito. Kaya yung wish ko, kung ano yung wish ni mama, ito pa rin ba matupad, sana matupad. Kasi yung wini-wish niya ay sana gumaling yung tuhod niya, magkaroon siya ng malinaw na paningin. So yun na lang din yung wish ko, para kahit papano ay guminhawa yung kanyang buhay. Kasi ang hirap kaya na mabuhay dito sa mundo na hindi ka na masyadong makakita, tapos hindi ka makalakad ng maayos. Kaya isa talaga ito sa mga goal namin na makapunta kami dito, na mapahayag namin or mapabatid namin kay Mama Mary, kay Papa Jesus, kung ano yung mga nasa loob-loob ng aming mga puso. So iba-iba tayo ng panalangin. So sana hopefully na dinggin at magkaroon ng katuparan. So hindi man ngayon, hindi man bukas, siguro sa mga darating na araw. Huwag lang tayong mawalan ng pag-asa mga langga. So kahit hindi tayo makapunta dito sa Simala, sa simbahan ng Simala, pero kung magdasal ka naman ng taos na taos sa iyong puso, ay tutuparin siguro yun ni Lord. Hindi lang siguro, tutuparin niya yun in perfect time. So kung hindi man ngayon, kasi nga yung iba ay madali talagang magsawa ba, na ang tagal ko nang nag-wish, ang tagal ko nang kanang hiniling pero hindi pa din binigay. Siguro hindi pa panahon. Kaya kagaya nitong sitwasyon namin ni Insik ngayon, na humiling din kami na sana meron kaming baby, na makompleto yung pamilya namin. Pero kung hindi pa ibibigay ni Lord, wala naman tayong magagawa, no? Hindi naman natin pwedeng pilitin. So siguro darating ang panahon, and in God's perfect time, ika nga mga langga. Kaya habaan pa natin yung pasensya, habaan natin yung ating kanang pananampalataya at yung hope talaga, yung pag-asa natin. Kaya sana sa natin ngayon, sa video natin ngayon, ay meron tayong mapulutan ng aral, no? So sa mga gusto dyan na pumunta, welcome na welcome kayo dito sa lugar na to. Kahit sino, walang pinipiling lugar. Meron lang tayong oras na kailangan nating sundin. Kasi parang 8 to 5, if I'm not mistaken, mga langga, 8 to 5 yata yung open ng simbahan. So, di ba? Para ko na rin kayong isinama dito sa Simala, sa Sibunga. Kahit hindi kayo nakapunta dito, dahil nakikita nyo tong video na to, para ko na rin kayong isinama. So, masarap din pag pumunta ka doon mga langga, tapos pamilya mo yung kasama mo. Sobrang sarap sa pakiramdam, dahil iba para sa akin, iba talaga kapag kaibigan mo lang or yung ibang tao yung kasama mo, parang kulang
Pero kapag pamilya mo, parang isang panalangin bitaw, para bitong connected lahat ng mga hiling ninyo sa buhay. Para bang yung hiling ninyo ay nagko-connect sa isa't isa ba? No, kaya talagang malakas yung ano, yung impact. Kaya sana masubukan nyo sa mga nasa malayo, kapag makapunta kayong Cebu, subukan nyo rin pumunta dito mga langga. Hindi kayo magsisisi at hindi kayo mananawang tingnan. So ayan, sa mga oras na yan mga langga, malapit na kaming umabot doon kay Mama Mary. So para bang para bang excited na kaming makarating doon kay Mama Mary. So si Insik yung video sa amin. So hawak kamay pa kami ng mama niyan. Hindi ko talaga yan binitawan kay baka nakawin ba, char. So ayan, para nakikita ko na yung yung damit ni Mama Mary dyan. So madami talagang tao mga langga. Hindi ko nga alam na kahit Koreana ay kanang marami dyang mga foreigner na nakikipila din na nanalig at nanampalataya. Tapos ang dami ko din nakikita dyan ng mga bitong mga testament ba, na gumaling talaga sila dyan sa pabalik-balik na pagsimba kay sa Birhen sa Lindugon. Kaya dinadayo itong lugar na to kasi nakikita namin dyan mga crutches, mga wheelchair, kanang pinupost nila dyan na hindi nila kailangan doon ng mga bagay na yun dahil nga gumaling na sila sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, no? So, yung pananampalataya natin ay talagang napaka-milagroso at napaka-lakas ba, no? Lakasan lang natin ang ating pananampalataya at talaga namang patutupad talaga lahat ng pangarap natin sa buhay mga langga. So, ayan, maraming santo bago ka makarating kay Mama Mary. Marami ka munang santo na madadaanan. So, lahat ng santo na yun, hindi namin pinalagpas mga langga. Talagang hinahawakan namin yan, hinahalikan, basta kung sinong santo na, yung iba nga hindi ko nakilala. Dahil sa dami ng santo dyan, talaga namang parang hugis tao or para bang yung laki ba ng mga santo ay kasing laki na talaga ng mga tao. So ayan, nakikita nyo, Mama Mary shed tears in the sacred altar for you and me, pray. So ayan, malapit na kami kay Mama Mary. So nakikinig ako ng mga langga na malapit na talaga kami Mama Mary, malapit na kami. Malapit na namin siyang mahawakan, hindi man ang kanyang katawan talaga, pero at least ang kahit talampakan man lang niya, mahawakan natin. Alam ko, yung mga tao nakipila din dito ay ganun din yung pakiramdam. Kasi talagang nagtiis sila sa init, sa taas ng pila, no? Dahil meron tayong goal sa buhay. Kaya ayun. Yun na ha. So ayun mga langga, parang sa mga oras na to ay malapit na po talaga kami kay Mama Mary. Ayan, nakikita nyo po yung naka-pink na damit na yan mga langga. Yan yung
Birhen sa Lindugon. Yan yung milagrosong birhen na dinadayo talaga dito sa Sibunga. Kaya sobrang thankful and grateful po tayo, of course, dahil nakarating tayo dito sa lugar na to. Sobrang salamat talaga, Lord, dahil binigay mo si Ma'am N sa amin bilang instrumento na makita at maranasan namin ito, na makapunta dito sa napakaganda mong tahanan. So ayan, si Muna ay nagdadasal din siya. Hindi ko alam kung ano yung nasa isip niya. Siguro nagdadasal siya na sana gumaling na yung kanyang pagsasalita or makasalita siya ng maayos. So ayan mga langga, andyan na kami kay Mama Mary. Malapit na po talaga. Ginaguide ko lang si Mama sa mga ibang mga santo, dahil nga gusto daw niya talagang hawakan lahat ng santo. Tapos pagkatapos niya hawakan, minamassage niya yung tuhod niya, dahil nga yun yung wish niya, na gumaling yung tuhod niya. Kawawa ba? So ayan, malapit na po talaga kami dyan mga langga. Yan lang yung hinihintay natin yung nasandali, yung makalapit na kami dito kay Mama Mary. Sobrang pasasalamat na. So ayan, sa wakas, at nandito na din kami sa harapan ni Mama Mary. Sobrang ganda ng kanyang damit. Sobra talagang ganda ng kanyang pagmumukha, ng kanyang itsura. Diba? Sinaiyak pa si Mama dyan mga langga. So, pasensya na kayo kung video natin ay medyo luhag ba. Hindi talaga siya full kasi daming tao dyan mga langga. Grabe talaga yung daming tao dyan. Tulakan pa yung iba. Kaya nga, ginaguide ko talaga si Mama. Hindi ko talaga siya binibitawan dahil baka makuwan ba. Dahil baka matumba bitaw. Kasi yung iba nga, sumisingit na sa sa linya. So ayan, sa mga oras na yan, pabalik na po kami or palabas na po kami ng simbahan. Ay, ng simbahan, palabas na kami ng altar ni Birhen sa Lindugon. So yan mga langga, binivideo pa talaga ni Insik yung mga paa namin na napakalaki. So ayan, papalabas na kami dyan sa altar mga langga. At papunta na kami doon sa aming iniiwanan namin ng sapatos namin or yung tsinelas. Yan, marami ding mga nagbabantay ng tsinelas nila, ng sapatos nila. Yung iba nagpaiwan, yung iba naman iniiwan na talaga yung tsinelas. Wala namang nangunguha mga langga. Okay, nagdarasal nga yung iba na pumunta dyan, tapos mangunguha sila. Useless, no? Yan, nakita si Mama ng wheelchair ba niya, dinajoke ko na gusto mo sumakay, ayaw naman niya. Ayaw niya, kaya hindi pa naman daw siya invalid doon, no? Makakalakad naman po siya, pero paunti-unti nga lang mga langga. So ayan ang mga prinsesa, ang mga prinsesa na nakaupo sa tasa. So ayan yung shoes ko mga langga. Tapos pagkatapos naming isuot yung aming mga tsinelas, ay pumunta na kami dito sa sa bilihan ng mga candle, dahil nga magtitirik na kami ng kandila, no? So yung candle dyan ay iba-iba yung kulay at iba-iba yung meaning. So yung gold, yung sa health daw, yung gusto mong gumaling or gusto mong improve yung health mo. So yung binili ko kay Mama yung gold, tapos binili ko din kay Papa yung gold din. Kay Muna. Kay Mama at saka kay Muna gold. Kasi sa health nila ba. And sa amin daw ni Insik ay yellow. Dahil yellow ba yun? Oo, yellow yun dahil hope yung amin. Kasi meron kaming hinihiling na sabay eh. Kaya hope yung namin. Tapos kay Papa, ang sabi niya, gusto niya red dahil love daw. Gusto niya ng magka-love life. Kaya pinagbigyan natin si Father dahil yan yung gusto niya. So pagkatapos namin bumili ng candle, dumiretso na kami dito sa may tirikan, yung dito namin ititirik yung kandila, no. So yan, maraming mga kandila dyan na natutunaw na.
Yung iba ay wala lang apoy or namatay yung ano ba. O di ba nakita nyo red yung kay Papa. Red yan mga langga, hindi yan maroon. Sa picture siguro pero red yan. Kasi nakalagay dun sa ano red eh. Red yung kulay. Tapos sa amin ni Insik ay yellow. Kasi hope. Yellow is symbol of hope daw. Tapos red is symbol of love. Then gold kay Mama at kay Muna is health daw. Yun. So maraming meaning yung ano mga langga, yung kandila. Maganda siya, napakaganda. Tapos yung iba nga bumibili lang ng kandila tapos dinadala dun sa kanila. May nakita ako na bumibili ng kandila, dinadala dun sa kanila. Tapos si Muna ay ginaguide ko. Malingwit ah. Oh, mga why og tumoy ah. Yung malit ko sa aking tundan. Hay na hay. Pabasiit na mong uda. Di atas babaw. Silulan mo, Greg. Di alam. So bago po tayo tuluyang makauwi mga langga, mag-picture muna tayo bilang ano ba, souvenir din na nakapunta kami dito. Meron kaming picture dito, tapos babalik-balikan natin yung alaala na ganito. Kaya sobrang nakakataba ng puso ba, no? Yung ganitong experience, no? Kasi talaga namang sa pangarap lang talaga na. So ayun mga langga, papauwi na kami. Galing na kaming Simala. Ayun. Thank you Ate M, Ma'am N. Thank you, Ma'am Nance. Hello, thank you. Thank you for kuan ka ng sa sasakyan. Of course, Inday Joy. Shout out to Inday Joy. Papauwi na kami mga langga. Saan mo kadag? Masyadong magalaw ang sasakyan. Di ba, pabisag?